mga uri ng taba sa katawan ng tao. Tawag sa mga yan, subcutaneous fat at visceral fat. Ano ito mga to? Halika, pag-usapan natin yan. Kapag nagme-measure tayo ng timbang, sa mga timbangan, nakikita lamang po natin yung total ng bigat natin. Tapos sabi ko nga sa inyo, nitong mga nakarang araw, mayroong ilang mga pinanggagalingan yung timbang na yan. Again, pwede sa muscle mass, pwede sa water weight, sa bone mass, at sa fat mass. At ang gustong-gusto nating matanggal, syempre dyan, ay yung ating excess na fat. Ang taba po sa katawan natin, may ilang klase pa. Meron tayong subcutaneous fat at visceral fat. Yung subcutaneous fat, yan yung taba na nasa ilalim po ng skin ninyo. May mga functions naman yan sa katawan natin. Una, parang yung mga pads sa muscles at sa bones para maprotektahan tayo kapag nauuntog o nauhulog. Tumutulong din yan sa pagkontrol ng body temperature para hindi ka lamig na lamig kapag ka malamig talaga at hindi ka rin naman init na init kapag ka mainit. Pero hindi naman porke merong ilang functions yan na naitutulong sa katawan natin, okay lamang na sobrang dami na ng subcutaneous fat mo. Nakukuha din po yan mula sa sobrang fatty foods at inactive lifestyle. Pwede mo rin makuha yan kapag ka hindi ka nag-exercise at mababa ang muscle mass mo. At connected din po ang mataas na level nitong subcutaneous fat sa diabetes at insulin resistance. Isa pa, kapag ka mataas ang subcutaneous fat, related din po yan sa pagtaas ng visceral fat. Tanong, ano naman itong visceral fat? Itong visceral fat po ay taba na pumabalot sa ating mga internal organs tulad ng liver, ng intestines at iba pa. Konti lamang po ang proportion kadalasan ng visceral fat pero tinuturing itong key player sa napakaraming health problems. Sinasabi din po ng mga pag-aaral na biologically active ang visceral fat at ang mas maraming visceral fat sa katawan ay maaaring maging risk factor para sa sakit sa puso at iba pang mga sakit tulad ng dementia, asthma, breast cancer at colorectal cancer. Kaya naman po ang tip natin sa ngayon ay ang as much as possible magpakonsulta po sa inyong mga dietitian at makapagpagawa tayo ng assessment ng inyong mga visceral fat at subcutaneous fat mass. Bukod po yan dapat sa BMI. At ano pa man po ang inyong body fat percentage, pinakamainam na maibaba natin ito at minimum. Paano? Etong ilang tips. Una, hindi mawawala ang ehersisyo. Wala kayong takas dito, huwag kayong tamad. Huwag masyadong tumingin sa weighing scale. Ang mahalaga po ay magbabawas po tayo ng visceral belly fat at nag-gain tayo ng muscle mass. Dito po sa pag-ehersisyo, itatarget natin ng at least 30 minutes of moderate intensity exercise on most days of the week. Pwede yung brisk walking o di naman kaya ay biking. At since nagbalik na rin po ang face-to-face na pagtatrabaho ng karamihan, mag-park kayo ng mas malayo, gamitin yung hagdan kaysa sa elevator, at kung kakausap kayo sa telepono para sa mga kliyente ninyo, mas magandang nakatayo kayo at huwag parating nakaupo. Pangalawa, eat right. Balanced diet po ang kinakailangan natin at hindi ang mga fad diets na po pwedeng maging hindi sustainable. 2024 na mga kapatid, mas maging matalino kayo kaysa sa mga scammer na hindi naman kayo paninindigan pag nagkasakit kayo. Pangatlo, tanggalin po ninyo ang mga bisyo, lalo na yung alak at sigarilyo. Pang-apat, matulog ng sapat. At panghuli, iwasan ng mga stress mga best para hindi kayo masyadong nagkakakain din ng mga hindi health. At ayun, konting kaalaman lamang po hatid ko sa inyo ngayong araw. Sana po ay may natutunan kayo. Ingat-ingat lamang and I'll see you in the next one. Bye!